Nagsimula na ngang maghinala itong si Marcos kung sino nga ba talaga ang tinutukoy ng mga kalalakihan na may likod sa naturang mga sindikato. Nabanggit kasi ng mga lalaking armado na kahit anong gawin itong si Agent Marcos na bawiin ang mga armas na makukulimbat niya ay siguradong babalik at babalik din ito sa kanila. Kaya naman itong si Marcos ay gagawa nga ng paraan dahil ipit na rin siya sa pagkakataong iyon. Agad nga siyang naghanap ng mga positibong paraan para hindi nga siya maisahan ng mga ito. Kaya naman agad nga siyang nagbitaw ng mga salita dahilan upang mawala ang atensyon ng lalaking nasa kanyang harapan. At sa pagkakataong ito ay agad nga ngayong kinaladkad nitong si Marcos ang mga naturang kalaban at isa-isa niya nga itong napatumba. Matapos ang lahat ay nagdesisyon na si Marcos na buhusan na ng gasolina ang mga naturang mga nakulimbat na armas at doon isa-isa niya ring naalala na ang mga armas na iyon ay galing nga sa kuta ng mga naturang lugar. Ganun pa man ay sisiguraduhin niya na hindi na babalik at babalik ang mga armas sa mga masasamang kamay. Sa kabilang banda, gagawin naman ngayon lahat ni Jalil para mabawi ang kanyang ama dito mula sa pag-hostage sa kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay inaisa-isa niya ang mga malalaking abandonadong mga kartel na kung saan siguradong isa noon ay nasa loob itong si Dato Rakman. Kaya naman sa dami ng mga nakabantay roon habang siya ay iisa lamang, gagawin niya ang lahat para mapatumba ang mga ito. Sa kasamaang palad ay dito naman siya na corner. Kaya naman agad ngang nagsimula ng kumilos ang pag-iisip nitong si Jalil at inisa-isa niyang patumbahin ang mga kalaban. Narinig niya na rin sa wakas ang boses ng kanyang amang si Dato Rakman. Kaya agad niya ngang binuksan ang naturang bakanteng kartel at dito niya nabulaga ang kanyang ama. Sinabi ngayon nitong si Dato Rakman kay Jalil na bakit siya naririto at ano ang kanyang ginagawa. Subalit wala ng panahon para sa pagpapaliwanag kaya agad na nga silang lumabas sa naturang lugar. Ngunit dito naman sila magkakaroon ng mga maraming kalaban. Tulad ng dati ay tinanong nga ni Jalil ang kanyang ama kung handa itong makipaglaban at sasabak sa malaking hamon. Subalit wala na rin panahon para umatras ang kanyang ama. Lalo't alam naman ni Jalil ang naturang nakaraan ng kanyang amang si Dato Rakman. Nakipagsabayan na itong si Dato Rakman at Jalil sa mga taong nakabantay roon. At dito nga agad tinawagan itong si Agent Lara. Sinabi nga kay Agent Lara na nabawi umano si Dato Rakman at hindi nila alam kung sino ang lalaking nangahas para kunin ito. Dali-daling pinuntahan ni Agent Lara at nitong si Felix ang naturang lugar. Sinabi ni Agent Lara kay Felix na gumawa umano siya ng paraan para mabawi si Dato Rakman sa kahit anong posisyon. Wala umanong pakialam si Agent Lara kung ano ang kanyang mga plano at mga teknik kung paano niya mababawi itong si Dato Rakman. Ang mahalaga ay makuha nila ito dahil siguradong sasabunin na naman siya ng galit nitong si Manuel Carrillo na kung saan tumatayo umanong ama niya. Kaya naman itong si Felix ay gumawa na naman ito ng mga paraan kung paano nila makukuha. Subalit mahuhuli na nga ba ang kanilang dating? Dito naman dumating si Usman. Nagkaharap sila ni Jalil. Subalit hindi nga alam nitong si Usman na itong si Jalil at itong si Police Major Alan Espina ay iisa. Kaya sinabi nga ni Jalil na wala umanong panahon para sa pagkikipag-away dahil ang nais niya lamang ay maiuwi itong si Dato Rakman na sa magandang paraan ay napag-usapan nilang dalawa. Nakapagdesisyon na itong si Usman na patakasin na itong si Dato Rakman kasama ang lalaking nakamaskara.